Nanginginig ang mga kamay ni Sofia, habang ibinababa niya ang kanyang telepono. Isang pangungusap pa lamang ang nasabi, nang hindi nagpakilalang tumatawag. Mrs. Reyes, we have your husband under surveillance. Naputol ang linya. Agad niyang tinawagan si Alexander. Alexander, nasaan ka? Aalis na ako sa opisina ngayon. Bakit? Ayos lang ba ang lahat? Huminga ng malalim si Sofia. Nakatanggap lang ako ng nagbabantang tawag sa telepono. Agad na nagbago ang ekspresyon ni Alexander. Uuwi na ako. Huwag kang umalis ng bahay. Sa loob ng 20 minuto, nakauwi na si Alexander kasama si Michael, at ang security team ng kumpanya. Maingat na sinuri ni Michael ang telepono ni Sofia. Ang tawag ay nagmula sa isang untraceable number. Marahang hinawakan ni Alexander ang mukha ni Sofia. May iba pa ba silang sinabi? Umiling siya. Wala, pero takot na takot ako. Niyakap siya ni Alexander ng mahigpit. I'm sorry, tumingala si Sofia sa kanya. Hindi mo kailangang humingi ng tawad. Alam ko. Pero bawat laban na kinakaharap ko ay tila naglalagay sa iyo sa panganib. Inilagay ni Sofia ang kanyang kamay sa kanyang tiyan. Kami ang iyong lakas, Alexander. Hindi ang iyong kahinaan. Ngumiti si Alexander, ngunit sa kaibuturan niya, alam niyang sumobra na ang mga bagay-bagay. Kinabukasan, pumasok si Michael sa opisina ni Alexander na may dalang urgent na balita. Boss, may nakita po ang ating security team na nagbabantay sa bahay ninyo kagabi. Tumayo si Alexander. Nahuli ba nila siya? Umiling si Michael. Nakatakas siya. Pero may naiwan siya. Inilagay ni Michael ang isang maliit na silver flash drive sa mesa. Ipinasok ito ni Alexander sa kanyang computer. Nagsimulang mag-play ang isang video. Lumabas si Damian Wolf sa screen. Magandang umaga, Alexander. Kung pinapanood mo ito, alam mong maaari kitang kontakin anumang oras na gusto ko. Naninikip ang panga ni Alexander. Nagpatuloy si Damian. Huwag kang mag-alala, hindi ko sasaktan ang pamilya mo. Hindi dahil sa hindi ko kaya, kundi dahil naniniwala pa rin akong matalino ka, para gumawa ng tamang desisyon. Nagbago ang screen. Lumabas ang Project Phoenix. Iurong mo ang kaso, lumabas ka, at makakabalik na sa mapayapang buhay ang pamilya mo. Natapos ang video. Mukhang galit na galit si Michael. Iyan ay pananakot. Isinara ni Alexander ang laptop. No, iyan ay takot, at ang takot ay gagana lamang kung susuko tayo. Nang hapong iyon, nagkita sina Alexander at Ethan sa research laboratory kung saan nilikha ang Project Phoenix. Mukhang pagod na pagod ang batang inventor. Pasensya na kung nangyayari ang lahat ng ito dahil sa akin. Ngumiti si Alexander. No, nangyayari ito dahil may nag-iisip na ang katapatan ay may kapalit. Tumingin si Ethan sa ibaba. Nagsimula na akong mag-isip kung dapat na ba akong sumuko. Inilagay ni Alexander ang isang kamay sa kanyang balikat. Nang mawala ang aking ama, gusto ko nang sumuko. Nang inatake ang kumpanya ko, gusto ko nang sumuko. Nang pinagbantaan ang pamilya ko, gusto ko nang sumuko. Tiningnan niya si Ethan sa mga mata. Pero sa tuwing tatayo ako, mas lumiliwanag ang kinabukasan ng iba. Ngumiti si Ethan. Naiintindihan ko. Hindi ako susuko. Nang gabing iyon, nagpunta si Sofia sa kanyang prenatal check-up. Maayos naman ang lahat. Ngumiti ang doktor habang pinakikinggan ang tibok ng puso ng baby. Malusog ang iyong baby. Hindi mapigilang mapangiti si Alexander. Umalangaw-ngaw ang maliit na tibok ng puso sa buong silid. Sandali. Ang mga kaso, ang mga banta, ang mga laban sa negosyo. Wala sa mga ito ang mahalaga. Tanging ang kanilang lumalaking pamilya lamang. Paglabas nila ng ospital, tahimik na ipinasok ni Sofia ang kanyang kamay sa kamay ni Alexander. Kapag sapat na ang edad ng ating baby, gusto kong ikwento ito sa kanila. Ngumiti si Alexander. Aling bahagi? Ang bahagi kung saan hindi tumigil ang kanilang ama sa paggawa ng tama. Samantala, sa loob ng Titan Global Industries, si Damian Wolf ay nakatayo sa harap ng kanyang executive team. Isa sa kanyang mga abogado ay kinakabahang nagsalita. Sir, ang ating mga shareholder ay nag-aalala na. Nanatiling kalmado si Damian, maiintindihan din nila pagkatapos ng bukas. Mukhang nalilito ang kanyang assistant. Ano ang mangyayari bukas? Dahan-dahang ngumiti si Damian. Bukas, may nawala kay Alexander Reyes na mas mahalaga kaysa sa isang business deal.
Binuksan niya ang isa pang confidential file. Sa itaas, sa nakabold na mga letter, ay ang mga salitang Confidential, Reyes International Group. Tumingin si Damian sa bintana. Malapit nang magbago ang laro. Kinabukasan, ang kapaligiran sa loob ng Reyes International Group ay hindi pangkaraniwang tensyonado. Nagbulungan ang mga empleyado sa mga pasilyo. May mga security officer na nakaistasyon sa bawat entrance. Walang nakakaalam kung ano ang eksaktong nangyayari, ngunit nararamdaman ng lahat na may mali. Maagang dumating si Alexander, at dumiretso sa executive conference room. Naghihintay na si Michael. Ang kanyang ekspresyon ang nagsasabi ng lahat. Boss, napasok tayo. Tumigil si Alexander. Anong ibig mong sabihin? Naglagay si Michael ng ilang file sa mesa. May nag-access sa ating confidential database noong 2:17 AM. Kinopya nila ang mga financial records, legal documents, and Project Phoenix investigation files. Si Sofia, nakadarating lang, ay mukhang gulat na gulat. Paano sila nakalusot sa ating security system? Tahimik na sagot ni Michael. Gumamit sila ng access code sa security system. Tumahimik ang silid. Dahan-dahang lumingon si Alexander sa paligid. So, ang traidor ay nasa loob ng kumpanyang ito. Isang emergency meeting ang ipinatawag. Nagtipon ang bawat executive, pinuno ng departamento, at senior manager sa boardroom. Nakatayo si Alexander sa unahan ng mesa. Noon pa man ay naniniwala na ang tiwala ang pundasyon ng pamumuno. Ngunit ngayon, may isang tao sa loob ng kumpanyang ito na nagtaksil sa bawat empleyadong nagtatrabaho rito. Walang nagsalita, yumuko ang ilan. Ang iba naman ay nagpalitan ng mga kinakabahang tingin. Nagpatuloy si Alexander, hindi ako narito para akusahan ng sinuman. Narito ako para bigyan ng pagkakataon ng taong responsable. Come forward, pangako ko na ang katotohanan ay ituturing ng patas. Lumipas ang isang buong minuto. Walang gumalaw. Walang nagsalita. Sa wakas, tumango si Alexander. Kung gayon, tayo mismo ang makakahanap ng katotohanan. Sa sumunod na 2 araw, sinuri ni Michael at ng cybersecurity team ang libu-libong security log. Bawat login, bawat email, bawat file transfer. Pagkatapos, isang tagumpay, sumugod si Michael sa opisina ni Alexander. Boss, may nahanap kami. Agad na tumayo si Alexander. Ano iyon? Ipinakita ni Michael ang isang security report sa malaking screen. Isang executive account ang ginamit pagkalipas ng hating gabi. Pero may isang kakaibang detalye. Ang login ay nagmula sa loob ng gusali. Habang ang may-ari ng account ay uma-attend sa isang internasyonal na conference sa ibang bansa. Napakunot ang noo ni Sofia. Kaya may nagnakaw ng kanilang mga kredensyal. Tumango si Michael. Tama. Pinag-cruise ni Alexander ang kanyang mga braso. Sino ang may access sa opisina ng executive na iyon? Sagot ni Michael gamit ang isang pangalan. Si Emily Sanders. Mukhang nagulat si Sofia, ang executive assistant. Tumango si Michael. Mayroon siyang unrestricted access. Umiling si Alexander. No, kilala ko si Emily sa loob ng maraming taon. Hindi niya ito gagawin. Nag-atubili si Michael. Ganoon din ang naisip ko. Pero ang ebidensya ay direktang nakaturo sa kanya. Tahimik na inimbitahan si Emily sa opisina ni Alexander. Mukhang nalilito siya. Sir, may nagawa ba akong mali? Dahan-dahang inilapag ni Alexander ang record sa mesa. Emily, maipapaliwanag mo ba ito? Tiningnan niya ang mga dokumento. Agad na namutla ang mukha niya. No, hindi ito maaaring mangyari. Hindi ko na-access ang mga file na iyon. Kalmadong nagsalita si Michael. Ang security card mo ay pumasok sa executive floor ng 2:11 AM. Paulit-ulit na umiling si Emily. I was at home. I swear. Napuno ng luha ang kanyang mga mata. Pinagmasdan siyang mabuti ni Alexander. Pagkatapos ng mga taon ng pamumuno sa mga tao, natutunan niyang kilalanin ang takot. Hindi ito ang takot sa isang taong mahuling nagsisinungaling. Ito ay ang takot sa isang taong walang ideya sa nangyari. Tiningnan niya si Michael. Ipagpatuloy mo ang pag-iimbestiga. Hindi ako naniniwala na siya ang traidor natin. Tiningnan ni Emily si Alexander nang hindi makapaniwala. Nagtitiwala ka pa rin sa akin. Ngumiti ng marahan si Alexander. Ang tiwala ay hindi tinatalikuran sa unang akusasyon. Nasubukan na, napahagulgol si Emily.
Salamat po, sir. Nang gabing iyon, bumalik si Michael na may isa pang report. Boss, tama po kayo. Tumingala si Alexander. Ano ang natagpuan ninyo? Ang security footage. Pinatugtog ni Michael ang video. Eksaktong 11 minuto pasado alas 2 ng umaga, may pumasok sa executive floor na nakasuot ng hood. Ginamit nila ang ninakaw na security card ni Emily. Pero nang sandaling tumingin ang tao sa camera, nakita ang kanilang mukha. Nanlaki ang mga mata ni Alexander. Kilala ko siya, lumapit si Sofia. Sino siya? Bulong ni Alexander, dati siyang nagtatrabaho para sa tatay ko. Tumango si Michael, nawala siya halos 20 taon na ang nakalilipas. Dahan-dahang tumayo si Alexander. Hindi lang ito basta pag-atake sa kumpanya. Plano na ito sa loob ng ilang dekada. Sa eksaktong sandaling iyon, tumunog ang telepono ni Alexander. Ipinakita sa caller ID ang isang hindi kilalang numero. Sinagot niya. Isang pamilyar na boses ang nagsalita. Magandang gabi, Alexander, si Damian Wolf iyon. Sana ay nasiyahan ka sa paglutas ng unang puzzle. Naging malamig ang boses ni Alexander. Ano ang kailangan mo? Tumawa ng mahina si Damian. Hinahanap mo ang traidor. Pero mali ang tanong mo. Kumunot ang noo ni Alexander. Anong ibig mong sabihin? Sagot ni Damian na may nakakapangilabot ng ngiti sa kanyang boses. Hindi mo dapat tinatanong kung sino ang nagtraidor sa iyo. Dapat tinatanong mo kung bakit. Naputol ang linya. Tahimik na tumayo si Alexander, napagtanto na ang labanang ito ay mas komplikado kaysa sa kanyang inaakala. Ang ilang pagtataksil ay hindi motibasyon ng pera. Ang ilan ay nagmula sa mga sekretong itinago ng ilang dekada. At dito na po, nagtatapos ang part 40 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.